First Corinthians chapter 6. First Corinthians chapter 6. Kung naanan mo, palayo ko balik. Okay, dungan na to sa pagbasa. Ready, go. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Dapat kabalo tani no? Hindi pangutana kita sa Bible, kabalo. Nga ang imong body is the temple. Kumusta man ang atong temple? Ato bang gi-take care physically, or ato bang gi-take care pod ang spiritual side? Let us pray. Amahan nga langit nun, dahil salamat na po Lord kang kapunon na kami makasimba di kanimo sa espiritu kamatuoran. Tabangi kami Lord na masabtan sa yano ang imong pulong ug mawali sa yano ang imong pulong Lord. Ikaw makapanalangin kanamo karong kahaponon Lord ang itugyan tanan da kanimo sa ngaran ni Kristo Jesus na mabugtong mga luwas. Amen. So I think kung i-generalize na to, most of us siguro kabawa ni nga verse no nga dapat ang atong body is the temple of God, which is mo ang title karon, temple of God ang atong body, nga dapat atong i-take care ang atong body. Pero kumusta man karong 2026 mag-diet na jud ko. Karong 2026, mag-take care na gid ko sa akong body. I will eat good food. Real food. Dili ka ng food nga food. Maka-food sa kinabuhi. Because, ingon diriya, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ako man mama o papa, nagbuhat na ako, dili oy. Ang Ginoo, gitugyan lang ka sa imong amahan o sa imong inahan. Tugyan lang ka sa Ginoo, diyan nila. For ye are bought with a price. Unsa nga price? Price ni Christ. Ang kinabuhi ni Christ mismo. Mao na atong himayaon ang Ginoo sa atong body o sa atong spirit. Kay ang tag-iya ni ana kay ang Ginoo. Karon sa temple of God atong adtuon dito sa time ni David and ni Solomon, giunsa nila pag-take care ang physical nga temple. Giunsa nila pag-build ang physical nga temple. Kaya ang temple na to karon makaingon man ta nga atong body. Pero ato po di kuan ba kaning simbahan na to nga sakuban na to atong simbahan ato ba ni mako may i-compare ba ni nato sa temple nga gi-build ni Solomon o ni David? Ato na doon. Diwa pa ato no. Basahon na nato. Sige, 2 Chronicles chapter 3. So atong himamaton, atong tan-awon, basahon na to. Diri sa Bible, 2 Chronicles chapter 3. Temple of God. Kani. Number 1, unsa ang radiance? Makuha na to, sa Bisaya pa ang radiance, ang kahayag or ang kasilaw, danag sa kaning nga temple sa Ginoo. The temple of God. 2 Chronicles chapter 3. Tanan na to. 2 Chronicles chapter 3 verse 1 to 13. Atong basahon. Then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. So nakita na to diri nga gi-build na ni Solomon. Makita na to ang kadanag aning temple. Anong danag man? And he began to build in the 2nd day of the 2nd month, in the 4th year of his reign. Kaya si Solomon naman ang hari aning panahona.
Now these are the things wherein Solomon was instructed for the building of the house of God. The length by cubits. After the first measure was 80 cubits, and the breadth 20 cubits. So imagine na lang unsa nakadaka. Basta ang 1 cubit is equivalent to 18 inches. Mana siya? So 3 it means pila man na? 60. Kay ang 1 score is equivalent to 20 man. So times 3, 60 cubits. And then verse number 4, and the porch that was in the front of the house, the length of it was according to the breadth of the house, 20 cubits, and the height was 120. And he overlaid it with pure gold. Dako kayo, 18 inches times 60. So perting dako niya gi-over. Bintanan ra gud gold. Iga no? Asa na ta? Verse 5. And the greater house he sealed with fir tree. Unsa kani nga kahoy ka, nganong fir tree ka ha? Which he overlaid with fine gold. And set thereon palm trees and chains. And he garnished the house with precious stones for beauty. And the gold was gold of Parvaim. So gikuha na ang Parvaim is expert sila sa pagkuhan og gold dahil ilang gamiton ang gold sa pag-trade sa ilang pagkaon. Maning Parvaim nga lugar. He overlaid also the house, the beams, the post, and the walls thereof, and the doors thereof with gold. And graved cherubims on the walls. Kang panahon na asa man yung gold na turon. Itong dire raman, kutob. Pero lahat, pang pintal ra ang gold. And he made the most holy house, the length whereof was according to the breadth of the house, 20 cubits, and the breadth thereof 20 cubits. And he overlaid it with fine gold, amounting 600 talents of gold. Unya, ang usa ka talent is equivalent to 34 kilogram. Unya, 600, 30 times 600, i-search ako gabiin na siya kung sa US dollar siya, may equivalent siya 1.44 billion US dollar. Grabe, no? And the weight of the nails, niga, was 50 shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold. Hindi mo naka-imagine na nino. And in the most holy house, he made 2 cherubims of image work and overlaid them with gold lang yapon. And the wings of the cherubims were 20 cubits long, 18 inches na times 20. One wing of the one cherub was 5 cubits, reaching to the wall of the house. Ang pako sa cherubim, abot dito sa ceiling, reaching to the wing of the other cherub. Nag-abot. So, doon ka buong, nag-abot ang wings nila dito sa taas. And one wing of the cherub was 5 cubits, reaching to the wall of the house. Parehara sa pikas. Copy-paste ra. Wing was 5 cubits, also joining to the wing of the other cherub. The wings of these cherubs spread themselves for 20 cubits. Katila para. And they stood on their feet, and their faces were inward. I think darara ko to. So makuha na to ang radiance sa temple sa gibuhat ni Solomon is perting nindota. Kay overlaid with gold, with precious stones. So kung naay tao mulabay gid dito makaingon makalingi gyud. Masuwawan gyud. Kay gold man. Unya, continue na to dire sa chapter 4 verse 19. And Solomon kay dire man sa kaninga time sa verse number 1 to verse number 18 makita po nato dira ang mga table, ang mga equipment ba, pero dire atong mga vessels dire lang ang atong gipang basahon na to. Kay mga furniture man dire sa verse 1 hangtod sa 18. And Solomon made all the vessels that were for the house of God,
The golden altar also and the tables whereon the showbread was set. So mo na gibuhat to. Moreover, the candlestick with their lamps that they should burn after the manner before the oracle of pure gold. And the flowers and the lamps and the tongs made he of gold, and that perfect gold. And the snuffers and the basins and the spoons and the censers of pure gold. And the entry of the house, the inner doors of the house of the temple were of gold. Then verse number 1 sa 5. Thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished. And Solomon brought in all the things that David his father had dedicated, and the silver and the gold and all the instruments put he among the treasures of the house of God. So grabe kanindot ang gibuhat ni Solomon o sa iyang papa nga si David sa temple sa Ginoo. Kita, kumusta man atong temple? Naba tayo makita nga gold, naaman sa ngipon raman siguro. Pero kani makita na to diri unsa kanindot ang temple. Kung ikaw yano kang nga tao, mulabay ka sa temple sa Ginoo, ang gibuhat ni Solomon o ni David, makakuan ba head turner gid kayo kayong ka Ginoo gid tagiyan ni. Pero karon panahon na makita na to ang mga Muslim, grabe sa mga Muslim, gold gid lang pintal ra na gold. Pero at least daw pakapakita sila no pero ato puhon Lord. Ano ba yung nandi wala gyud puhon. Atay pakita sa Ginoo nga unsa kanindot nga makakuan ba radiance. Pero unsa kanindot pod nga ang atong kinabuhi mao'y mo-shine nila. Matthew chapter 5 verse 14 nga giingon diha, let your light mao ba nagingon da 14, ye are the light of the world, nga mohatag og radiance sa mga tao. A city is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Unsa kanindot sa temple sa Ginoo gibuhat ni Solomon o ni David nga pintalan o gold, gihapinan o gold. Pero gingon dire, ikaw light pud ra ba ka mohatag ka radiance sa mga tao? Kabaw ba ka nga temple pud ka sa Ginoo? Giunsa man nato pagpakita, di man makita sa tong panamit, pero mugawas man gyud no? Because Christian people are clean people mga makita sa tong panamit, makita sa atong panagway pareha ni Nehemiah nga nakita gid sa hari gyud magulanon lagi ka dong dili ka malipayon lagi rondong makita ba sa mga tao nga ning shine ta nila nga ang radiance sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi ning shine diha nila kay never gyud giingon sa verse number 15 nga magsindi kag kandila imong ibutang sa ilaw. Kristohanon ka pero secret Christian. Pero dili pwede. Dapat i-shine na to because we are the light of the world nga gihatag sa Ginoo. Ye are the light of the world. Verse number 16 giingon sa Ginoo diri, let your light. Let your light imuhang desisyon. Imo ba siyang taguan or imong tumanon ang giingon sa Ginoo? Let your light. Amen. Idan-ag ang imong kahayag dito sa mga tao or imong taguan. Kay gumingon ta taguan na to murag binuang nga istorya. Nag-brand out then gi taguan ang kuan. Kandila dito sa ila unsa pagdan-aga na. Kaning kalibutan is a darkened gid siya. Never mo produce og light ang kalibutan. Ang maghatag og light ra gyud
Ang Ginoo ra gyud. Nga gi-allow sa Ginoo nga mo reflekta sa iyang light. Nga atong madan-ag po dito sa uban. Managingon ang Ginoo diri, let your light so shine before men, nga naman, that they may see your good works and glorify. Dili ikaw, dili kita, yung ikaw, hindi mo no, hayag kay ka. Pero, ya ra kutob nimo. Wagid na adto sa Ginoo gyud. And glorify your Father which is in heaven. Ang temple perting hayaga, perting makaingon kita, nagbasa ra ganita, ginindutan na ta. Kung ang mga tao mubasa diri nato, because we are the walking epistle manggod nga gipadala sa Ginoo nga dapat mabasa sa mga tao. Unsay mabasa nila? Dear Charo, karon naguol ko karon. Mao na mabasa sa mga tao or unsa kanindot kani nga servant. Mike Abapon, the unworthy servant of God. The unworthy servant of the Lord Jesus Christ. Dili angayan pero nahimong servant sa Ginoo. Atoa bangalan ang matuboy o ang ngalan ni Kristo ang matuboy sa atong ginabuhi. Gilngiga gidanan niya dili tungod na. Magaingon ka ba? Ngilngig lagi ko pero dili tungod nako. Ato gid ihatag sa Ginoo ang himaya. Kaysa dihang atong ang kono ng himaya, ang glory, 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 mudako ba nang una to ba? Not physically. Pero mudako gyud kung di nato ihatag dito sa Ginoo. Mana, let your light so shine before men that they may see your good works. Manang Christian ha? And glorify your Father which is in heaven. Para sa giingon sa mga tao dito ba sa mga tao sa paghuman sa wall, ningon ang mga hidden, di gini binuhat sa tao. Binuhat gini sa Ginoo. Possibly for 52 days mag-build ang wall, but pinaagi sa gahom sa Ginoo nakaingon ang mga hidden. Ang hidden is dili magtotoo sa tinuod nga Ginoo, pero nakaingon sila naay Ginoo. Amen. Kuyawa na no? Number 2, the readiness. Kung makaingon ta, nindot pagkabuhat ka ng a building, pero giunsa na siya pag-prepare. Maka-appreciate ba ta sa pag-prepare di oy? Naay ka ng mga scaffolding na pati-up na buloy. Ang pag-prepare, ang paghakot palandaan sa mga butang palandaan, mga buslot pa na ang mga daan diha. Subot pa daw maghitak, subati jugayo. Pero tara na to diri, iunsa pag-prepare. 1 Chronicles 29 verse 10. Pero atong basahon ang 1 lang. Kaya para iunsa gid pag-prepare, kisa ang nag-prepare. Sa temple bakit sa temple? 1 Chronicles chapter 29. So, ang papa ni Solomon ang nag-prepare sa mga things. Iyon din. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Now, I have prepared with all my might, sa verse number 2, for the house of my God, the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, and the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones, and stones to be set, glistering stones, and of divers colors, and all manners of precious stones, and marble stones in abundance. Kita lang ko na sa hardware ba? Marble nga ano? Ang saan? Marble ka nang saan? Kanang bato bitaw nga kon? Marble lagi no? Ang saan nakadaka siya? 2x8 man siguro na? 2x8? Grabe, mahal. Marami ba? Saon na dali. Grabe ka mal niya. Kanigi pang prepare niya. Marble, stones, o mga precious stones. Moreover, verse number 3.
Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Even 3,000 talents of gold, of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the wall of the houses withal. 3,000 talents. Gipintal ra to, diri pila to gimong lukwangan lagi to Solomon. Gipintal ang 600 talents nya napay 3,000 dugo na biliguan ni. Kung ang 34 kilos ano? Kung ang 600 na napay 3,000 napay 1,000 talents. Grabe. Asa talapit? 3,000. Verse number 5, the gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers, and who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord. Then the chief of the fathers and the princes of the tribes of Israel, and the captain of thousands of hundreds, and the rulers of the king's work, offered willingly, and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents, and 10,000 drums, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. And they, with whom precious stones were found, gave them to the treasure of the house of the Lord by the hand of Jael the Gersonite. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. So makita na to, giunsa pag-prepare. Ang mga butang walay bali. Unsa may gitana sa Ginoo? Ang willing heart. Ki-prepare ang temple tungod sa mga tao nga naay willing nga kasing-kasing. Wala nila gipanumbali unsay lagi panghatag 10,000 talents of gold or silver, precious stones, marble stones. Kita, imbis panahon lang unta nato, ihatag nato, i-prepare nato atong kinabuhi para naatay radiance nga mahatag dito sa mga katawhan. Kumusta man? Asa atong time, ang pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, gidaw pag nato. Amen. Because we don't have willing heart. Amen. Yung people, taas mo kay time ninyo. Sila, unang-una sila, inyong mga ginikanan, what I love, inyong mga ginikanan, padung na musaw. Kumusta man? Giprepare ta, or kamo, mga people, giprepare ta tanan yun, para pagpangalagad. Yung sa kanindot nga natin ginikanan, nga i-prepare ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nindot na no? Pero di man ta ka ingon nga naatay willing heart. Sama na gibuhat na to para sa Ginoo kunuhay, pero wala tay willing nga kasing-kasing. So di lang siguro no. Kadugayan may sakto ra siguro no eh. Balag di kaganahan, buhata lang gud. Para sa Ginoo ang gana, di ba kadugayan, maganahan na lagi ko. Balag wala ka kasabot, basta imo siyang gibuhat para sa Ginoo. Maabot ra gid ang time nga makasabot ka. Sa kadugayan nimo sexual winning, basin day, maluwas ka kadugayan. Wala karon diri, ingon diri. Ang ilang mga butang wala gyud bali para nila, because they are willing to serve God heartily. Kita panahon lang sa pagbasa, jutay nga panahon, kay atong kinabuhi din kalibutan na is just like a vapor gyud. Sa una, 16 pa ko, karon 17 na.
1 year na ning labay. Dali na gid kayang panahon. Dali na gid kayang panahon. Willing ang gikinahanglan sa Ginoo diri nato, give me your heart na gyud. Give me your heart. Kay dili man mubo ang kamot sa Ginoo, dili bungol ang dunggan sa Ginoo nga di siya kakita sa atong willing heart. Dili mubo yang kamot nga dili mo tabang diri nato. So si David sa verse number 10, wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory. Wagid giangko ni David. Kinsa man ko? Ningon sa dire. And majesty. Awang hilak na kutani. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is thy kingdom. O Lord, thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great, to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Ingon si David sa verse 14, dito tinadwa, but who am I? Ingon siya, but who am I? Kay kabaw ko sa akong kinabuhi. Ako gipatay. Napa ko'y Bathsheba. Ang akong kinabuhi, gigukod-gukod ni Saul. Pakyunonon yun ko. Kawatan kong dako. But who am I? And what is my people? Mga transgressors man eh. Mga makasasala man eh. Kinsa man may muhatag diya nimo. Ngayon siya, that we should be able to offer so willingly after the sort, for all things come of thee, and of thine own have we given thee. Imbis mo ingon ta si David, niga na mo Lord, makahatag man minimo. Pero niingon si David, di ba may ngayan gani nga muhatag mi willingly? Muhatag pa nga grudgingly. Samo diya ngayan. Gingon diya nga, but who am I? Makasasala ko, and what is my people? Mga transgressors ni, mga dini, law abider, mga law bender ni, to offer willingly after this sort, for all things come of thee, and of thine own have we given thee. For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers, our days on the earth, as a shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own. Wala gid mi ani. Imuha gid tanan, Lord. I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. So kanang mga butang na to nga naangko na to, makaingon ta nga gitry ta sa Ginoo na. Sa dihang makaangkon ka ng butanga, kinsa man ang imong gi-worship? Ang creation or ang creator nga naghatag nimo ani? Naagi nato ang desisyon. Gusto ba nato mag-glorify ang ginawa ng butanga o madismaya ang ginawa ng butanga? Verse number 17, Tuwason, I know also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, nin decide si David. Ang iyang decision, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now I have seen with joy thy people which are present here to offer willingly unto thee. Amen. Their decision is to offer to God. Amen. Pag-glorify sa Ginoo. Amen. O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers,
Keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. And give unto Solomon my son, si Solomon rin, perfect heart, to keep thy commandments and thy testimonies and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for the which I have made provision. So ang pag-prepare, dili sa mga butang ang pag-prepare. Ang pag-prepare, ang readiness sa pag-build sa temple of God is their heart. Para mudanag ang resulta sa ilang preparedness, ang ilang readiness of their heart, ma-prepare ang pag-radiance dito sa mga tao, makita nila unsa kangilngig ang Ginoo sa kinabuhi. Kita pod iunsa pag-prepare sa Ginoo, ang gospel mismo sa before taliha 2 Chronicles chapter 2. And Solomon determined to build an house of the name of the Lord, and a house of his kingdom. And Solomon told out 70,000 men to bear burdens, and 80,000 of you in the mountain, and 3,600 of oversee them. And Solomon sent to Horam the king of Tyre, saying, As thou didst deal with David my father, i-prepare ni David po ang katong mga tao, and did send his cedars to build him an house to dwell therein, even so deal with me. Kung unsa nimo pagtratar akong papa, i-prepare mo ka sa akong papa. Wow po na, Behold, I build an house to the name of the Lord my God, to dedicate it to him, and to burn before him sweet incense, and for the continual showbread, and for the burning offerings morning and evening, on the Sabbaths and on the new months, and the solemn feast of the Lord our God. This is an ordinance forever to Israel. Ligado na sila. And the house which I build is great, for great is our God above all. Amen. But who is able to build him an house, seeing the heaven of heavens cannot contain him? Amen. Who am I then? Iwat kasi siya papa, no? Kinsa man ko Lord, kinsa ni akong people. Ningon po si Solomon, who am I then, that I should build him an house, save only to burn sacrifice before him? Send me now, therefore, a man cunning to work in gold and in silver, and in brass and in iron and in pure purple and crimson and blue, and that can skill to grave with the cunning men that are with me in Judah and in Jerusalem, whom David my father did provide. I-prepare ni David. Send me also cedar trees, fir trees, and algum trees out of Lebanon, for I know that thy servant can skill to cut timber in Lebanon. And behold, my servants shall be with thy servants, even to prepare me timber in abundance, for the house which I am about to build shall be wonderful, great. And behold, I will give to thy servant a hewers, and that cut timbers 20,000 measures of beaten wheat, and 20,000 measures of barley, and 20,000 baths of wine, and 20,000 baths of oil. So, ang pag-prepare sa temple is dili lalim. Amen. Pero tungod na ay willing heart ang mga tao sa pag-prepare sa temple, nahimaya ang Ginoo na ay favor. Eh pwede man, nakisabot ni David, diba ikaw si Solomon, anak ni David sa mga naman na, anak sa kuan, no? Di kumukuan, dito ma-close ang deal, di ko mahatag. Pero tungod na ay willing heart ang mga tao at ang panahon na, nakabalo sila nga gipili si Solomon sa Ginoo, dili si David ang ipili. Kaya naman, kung si David ang mupili, daghan siya anak nga walay sami nga bata.
ikaw ang sunod nga hari nga kuan. Mo na may tabo anak ni Bathsheba katong gipapatay sa imong papa nga si Uriah. Mo na ingon sa mga tao. Pero tungod ang favor sa Ginoo na prepare og tarong mo na ang radiance sa temple nindot. Maka lugwa gid og mata. Makaingon gud bisan tiltil lang gamay binim. Pure gold man gito. Mo na pure gold yun ang gibuhat sa temple. Karon, yun sa pag-prepare sa Ginoo ang atong temple mismo. Philippians, last verse, last verses na ni. Philippians chapter 2. Ato i-prepare o giunsa pag-prepare sa Ginoo. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Na naman, i-prepare po nato atong kinabuhi diha kang Kristo. Muna, ang atong hunahuna dapat pareho ni Kristo. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Pwede yung tanong. Ingon gud ang yawan niya, Ginoo mangga ka. Layat diri. Sawon mga sa anghel ganimo. Or gani, batoy mo kang pan. Gutom naman kay ka. Pwede yun ta. Pero wala. Napakatao gid siya, gihumble niya iyang kaugalingon, but made himself of no reputation. Pwede yun ta. Katong pag tabas pa to sa dunggan, hindi ba ako tawag og legions of angel dere. Pero wala ko buhata. Kaya naman, yang gihimo yang kaugalingon nga humble gid. Ni go kuan gid siya. Ni go deeper gid siya para sa atong kaluwasan. And took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Kita makaangkon lang tagamay or diyot na himaya or unsa nga credit aning kalibutana dako na kay tag-o. Si Kristo Ginoo pero gingon diri made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Kita bisan paghikap lang siguro sa tiil no di ta kakuan. Di ta kahikap pero si Kristo nagkuha trapo nga limpyo. Nagkuha og planggana. Nagkuha og tubig. Hiugasan ang tiil sa mga apostoles. Yan si Pedro. Kuan mo gigun ni si Pedro, Lord ayaw Lord. Dapat ako ang mulimpyo para nimo. Dili ikaw mulimpyo para nako. Ay kung Pedro di ka magpaapil aw. Di ka magpalimpyo awa kay labot nako. Lord ayaw lang akong tiil, apila ko mo ato. Diguan ako. Okay ni Pedro gini. So dapat maliwat ta ni Kristo para ready atong kagalingon kay si Kristo man na. Grabe ang iyang prepare niya, ang pag-prepare niya para ang atong temple mismo. Atong body, atong kinabuhi, i-prepare niya na dapat maliwat ang tataniya. Basahan ako balik ang verse number 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in a fashion as a man, muhilak, maguol, hindi siya angayan maguol, he humbled himself and become obedient unto death, even the death of the cross. Kita tao ta di taganahan mamatay para sa atong anak para sa tarong nga tao, pero si Kristo gihambol niya kaugalingon, namatay siya sa mga tao nga makasasala, mga tao nga kaaway niya, yung gihatag iyang kinabuhi, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him
given him name, which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things on heaven and things on earth and things under the earth. Amen. Musugot ta sa dili ang mga tao sa itong palibot. Di man na sila mutawag o Kristo man, pero maabot ang panahon. Asa ka gusto mo worship? Sa impyerno? O ito sa langit? Kay every tongue, kay ingon dire, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Na may mga tao, ingon di ko mutuo sa Ginoo, di ko mutuo ng Jesucristo. Moabot ang panahon. Mo worship ka ni Kristo dito sa impyerno. Yan, musugot ba tana? Impyerno na lang sila? Or impyerno na lang ka? Ito man. Kaya di bot pasabot, baptist ka, nagsimba ka sa baptist, luwas ka. Member ka sa simbahan, or even pastors man gani. Worship ka sa Ginoo, mutawag ka sa ngalan ni Kristo sa impyerno o ato sa langit. Kaya kuha naman daan ingon diri daan that every tongue, so tanang nabuhi aning kalibutan na mutawag yun sa ngalan ni Kristo sa maabot sa panahon. Imani dili kita ang gi-reject sa mga tao, ang ilang gi-reject si Jesus Christ. O nag-iingnan ng mga apostoles, kundi dawaton ang pulong sa Ginoo di ang balaya, itak-tak ang imong tiyan. Pagpasabot, absento ka. Ilahan na itong tulabagon. Kaya kitawagin sila na luwas. Di na lang kumuwali eh. Nadamay na inoon ka. Bis mo padayon punta ka sa next. Pero ni hunong maka kay nag-uol ka. So instead na ito maluwas ang tatsanahan, wala na lang. Pero mangita gyud pamaagi. Ang Ginoo. Kung iyang luwason gyud sa Ginoo. So bitaw kita. Asa man ta makalikay. Mangita gyud pamaagi ang Ginoo. Luwason ang usa ka tawo. Sa wala Temple of God, pag-prepare sa Ginoo diri nato, dilalim ang kinabuhi mismo ni Kristo. Ang pag-prepare sa temple sa una, i-prepare ni David, ni Solomon, but ang i-prepare gyud sa Ginoo una, ang ilang kasing-kasing. Wa gibali ang ilang mga butang. Ha? Talent na to, pila to? Ang 1 talent is equivalent to 34 kilograms. Yes, 6,000 talents of gold. Ang ilang gibuhat ato. 6,000 na to ha. Nya dapat pa to gipaingon nga 10,000 of talents of gold, pure gold, fine gold, gikan sa offer, gikan sa pavilion sa to dapita. Pero pag-prepare sa Ginoo diri nato kinabuhi mismo. Amen. Para madanag dito sa mga katawhan. Kumusta man? Ning danag na ba ang kinabuhi ni Kristo sa ubang tao? That let your light so shine before men that they may see your good deeds. Let us pray. Amahan nga langit nun, dahil salamat Lord sa kapunon. Salamat sa imong temple nga imong gibuhat Lord God. Sa una, ni David ug ni Solomon. Sa diri ka namo Lord God nga among temple karon, which is among body, ang imong church. Babae kami Lord, na mapaning Tagalog, taas na regard din Ginoo sa mong kinabuhi. Nagpayahay mi sa mong tagsa kapanimalay. Yatiman na mo Lord, yuhana mo. Pero ang imong temple Ginoo, ang imong simbahan, ang among kinabuhi mismo, wala na mo i-take care Lord God. Babae kami sa represent sa among thankful dia kanimo Lord. Tabahin kami Lord, nga tagaan na mo taas respeto Ginoo. Nga mo ma-offer among kinabuhi gyud among kasing-kasing para mo gawas kini naagi sa among paghatag
Pinagi sa pag-take care sa inyong simbahan. Napuhon, Lord God, na makaangkon kami gluti. Makapatukod kami. Makita ng mga tao, Lord God, na matingagin sila sa mong kaayo, Lord. Sa kinabuhi sa mga Kristohano na naging simbahan na nyo. Tabangin lang yun, Lord, ang matagusa. May mong gugma. Mahapin yun dahil sa mga kasing-kasing. Yung ma-prepare mong kinabuhi. Yung ma-prepare, Lord God, ang kinabuhi po sa mga anak. Sa mga ibang timan, Ginoo. Walay laing mayaon, galagaran sa mga kinabuhi, kundi ikaw rin. Tabangin kami, ang kinabuhi, ang pangunahuna ni Jesus Christ, na mapunta, gidari ka na mo, Lord, na magitinguha, wala mong ihambol ang mga galingon, Lord. Sa nasa may mato ang kalibutan. Tabangin matagusa sa pag-ari sa atubangan. Wala offer lang kinabuhi. Willingly ang paghatag na kanimo, Lord. Ang itugyan tanan na kanimo sa hayag Kristo Jesus na muhukang ang liluwa.